Tinapos na ng mga ito ang stealth infiltration at gumamit na ng live ammo at pinagbabaril ang mga lasing na mga bantay. Nilapitan naman ni Beatrice si Mr. Black na buhay pa pero duguan na. Wait. I can pay you. I can... Hindi na pinatapos ni Beatrice ang sasabihin ni Mr. Black. Lumabas ang bala sa dulo ng baril. You fucking bitch! Binaril ni Beatrice ang bayag ni Mr. Black at sabog itong parang pakwan. I want you to feel that and die slowly, Mr. Black. Wika pa ni Beatrice. God, no! Binaril din ni Beatrice ang dalawang kamay ni Mr. Black at ang isang tuhod nito para hindi ito makatakas pa at siguradong mamamatay ng dahan-dahan sa pagdurugo. Pumasok si Beatrice sa banyo para mag-shower. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Malagkit pa ang pawis sa mukha niya at dahil sa adrenaline ay wala siyang maramdamang sakit sa braso at sa ibang bahagi ng katawan. Para na siyang isang prosti at ang kalinisang pinakita niya ay naglaho sa gabing to. Pero alam niyang kailangan niyang magsakripisyo para sa ikaliligtas ng mga mahal niya sa buhay. Patawad nanay, pero ipinapangako ko, ito na ang huling beses na gagawin ko to. Titigil na ako sa serbisyo at itutuon ko na lang ang panahon ko kay Nicole. Masyado nang nayurakan ang pagkatao ko. Tama na. Naligo si Beatrice habang patuloy ang putukan sa labas. Kalmado lang ito at napakatalas ng mga mata. Malamig ang killer eyes ni Beatrice habang nililinis ang sarili sa lahat ng dumi at kasalanang ginawa niya. Sa loob naman ng kwarto sa mansyon ay pinilahan ni na Congressman Bustamante, General Banal at Colonel Revilla si Kelly. Paisa-isa ang mga matandang yuyurak kay Kelly. Nakatihaya lang ang dalaga habang hinuhubad at nakapatong sa kanya si General Banal. Hindi na nakapagtimpi pa si Kelly nang marinig niya ang mahinang putukan. Kinalimutan na niya ang pag-undercover. Sobra na ang sakripisyo niya. Umikot ito paharap at nabali ang katigasan ng baston ng matanda. Napasigaw si General Banal. Sinipa ito ni Kelly at mabilis na dinampot ang isang ballpen at sinaksak sa mata ni Colonel Revilla. Sinagad ang ballpen sa mata nito at umabot sa utak. Bumagsak si Colonel Revilla. Buisit! Agad kinuha ni General Banal ang kanyang baril pero sinipa ni Kelly ang tuhod nito sa gilid at na-dislocate ito. Ah! Sigaw ng matanda. May mga nakakarinig sa kanilang sigawan mula sa labas pero inisip lang ng mga bantay na napapasarap lang ang mga ito. Pinulot ni Kelly ang baril at tinutok ito kay General Banal. Kinuha ni Kelly ang unan at pinatong sa mukha ng matanda. Sino ka? Tanong ng general. Inspector Kelly Valdez, sir. At sisintensyahan kita ng kamatayan, hayop ka. Wika ni Kelly. Isang putok ng baril ang tumapos kay General Banal. Dahil sa unan, hindi agad narinig ng mga tao sa labas ang pangyayari. Pero ang kalabog ng bala sa sahig na umabot sa unang palapag ay napansin naman ni Asyong na nagbabaraha lang. Umakyat ito sa second floor. Hayop ka! Anong kailangan mo? Huwag mong sabihing pulis rin ang kasama mo! Wika naman ni Colonel Revilla. Tama kayo, Colonel. At kami na mismo ang tatapos ng kahayupan ninyo. Tinutok ni Kelly ang baril kay Colonel Revilla. Baka nakakalimutan mong isa akong opisyal. Patayin mo man ako ngayon. Sisiguraduhin ng mga kasamahan ko sa police force na uubusin kayo ng pamilya mo. Banta pa ng Colonel. Yeah, sure. Walang nakakaalam ng operasyon namin, Colonel. Ipapalabas naming may nangyaring inside job sa inyo, kaya kayo nagpatayan. Ngayon, may mga kasama kami sa labas na siyang tumatapos sa mga tauhan nyo. Sagot naman ni Kelly. Pumatok ng pinto si Asyong. Subukan mo magsalita. Babariling kita sa bayag bago kita tapusin, hayop ka. Bulong ni Kelly. Boss, okay lang kayo? Paniniguro ni Asyong. Sabihin mong okay kayo. Utos ni Kelly.
Okay kami, Asyong. Umalis ka muna. Tugon ni Colonel Revilla. Okay, Colonel. Sabay umalis si Asyong. Good. Napangiti si Kelly at nilapitan si Colonel Revilla. Teka, akala ko ba... Tinakpan niya ng una ng mukha ng Colonel at isang putok ng baril ang tumapos sa opisyal. Gamit ang cellphone, kinontak ni Kelly ang tropa na nakatoka sa kanya para simulan na ang sweeping mission. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Beatrice sa penthouse at nakita niyang nakaipon na sa hardin ng mga sumukong tauhan kasama si Congressman Bustamante. Ang tagal mo, sis. Okay ka lang? Tanong ni Kelly. Oo naman. Sagot naman ni Beatrice. Bea? Sabat ni Asyong na isa sa mga sumuko. Lumapit si Beatrice sa kanya. Napabuga ng dugo si Asyong nang sampalin nito sa mukha ng baril na hawak ni Bea. Lumipad ang ilang ngipin ni Asyong at wasak ang labi nito. Nabalatan din ang pisngi nito. Tinutok ni Beatrice ang baril sa ulo ni Asyong. Sige, Bea. Iputok mo. Kayo pala ang nagbabalat kayo kanina. Ginawa niyo ba ito dahil sa pagpatay ko sa nanay mo? Nag-enjoy ka ba sa penthouse, bitch? Wika ni Asyong. Mabilis tumalilis ang isang bala. Tumalsik ang ilong ni Asyong nang barilin nito ni Bea. Kumalat kaagad ang dugo sa ilong at bibig ng lalaki. Boys, wika ni Beatrice. Tinadtad ng tropa ni Beatrice ang mga tauhan kasama si Congressman Bustamante at iniwan si Asyong na mag-isa. Dito na sisimulan ng mga pulis na isetap ang mga patay para magmukhang nagbarilan sila dahil sa onsehan. Hayop ka, Bea. Hindi ko inaakalang kaya mo tong gawin. Hindi ka isang pulis. Nakakaya ka bilang isang alagad ng batas. Sigaw ni Asyong. Dahil sa'yo, naging desperado ko, Asyong. Hindi ko mapapatawad ang kawalangyaan mo. Sagot naman ni Beatrice. Ganon. Napadura ng dugo si Asyong. Patuloy ang ragasan ng dugo mula sa napingas na ilong. Sa tingin mo, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa ginawa mong kahayupan, ha? Nagpagamit ka sa ibang lalaki at hindi lang isa, kundi isang grupo pa. Hindi ka na malinis, Bea. Isa kang huwad na babae. Isa ka ng bayaran at isang puta. Galit na sambit ni Asyong. Ni minsan ay hindi ako nag-enjoy sa ginawa ko. Asyong, hindi nila nagawa ang balak nila. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin para maging matagumpay ang operasyon na to. Inaamin kong hindi ako malinis, pero malinis ang konsensya ko. Samantalang ikaw, nandito ka pa lang sa mundo, sinusunog na ang kaluluwa mo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Dahil ngayong gabi rin, ipapadala na kita kay Satanas. Litanya ni Beatrice. Bea, okay na. Wika naman ni Kelly. Napangiti si Beatrice at tumingin kay Asyong. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan, Asyong? Oras mo na. Tinutok ni Beatrice ang baril sa ulo ni Asyong at dito nagtapos ang buhay ni Asyong Balderrama. Binigay ni Beatrice ang baril at tsapa niya kay Kelly bilang hudyat na aalis na siya sa serbisyo bilang isang pulis. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Legaspi? Parang bigla naman yata. Tanong ng chief ni Beatrice. Nakasaludo ito sa harapan ng opisyal. Napag-isipan ko na po to, sir. Wala na pong bawian. Sagot naman ng dalaga. Pero sayang ang karir na nabuo mo dito. Ire-rekomenda pa naman sana kita sa next promotion. Maganda ang track record mo, Iha. Sayang kung ngayon ka pa bibitiw sa tungkulin. Wika ni Chief Rodolfo. Sa totoo lang, Major, labag sa loob ko ang pag-alis. Pero dahil sa nagdaang pangyayari, napag-isip-isip ko na
Buhay ko at buhay ng pamilya kong napupunta sa alanganin. Paliwanag ni Beatrice. Alagad ka ng batas, Legazpi. Natural lang yan. Saad pa ni Chief Rodolfo. Kaya nga sir, aalis na lang ako para matigil na rin ang ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga ang chief ni Beatrice. Mabigat sa loob ng opisyal na mawala ang isa sa mga pinakamagaling nitong pulis. Hindi mo na ba pag-iisipan muna yan ng mas mahaba-haba pa? Tanong ni Chief Rodolfo. Final na po sir. Tugon naman ni Beatrice. Bueno, mukhang desidido ka na nga talaga. Sana magbago pa ang isip mo, iha. Pero kung matutuloy nga yan, I wish you good luck. You've done well in your service for the country. Sinaludo muli ni Beatrice ang opisyal bago ito lumabas ng opisina. Pagkalabas niya ng pinto ay sinalubong siya kaagad ng partner niyang si Kelly. Pwede ba tayo mag-usap sis? Wika ni Kelly. Okay, sagot ni Beatrice. Dumiretso sila sa parking lot at nag-decide na rin pumunta sa isang malapit na bar dahil ito na rin marahil ang huling pagkakataon na magkakasama pa sila dahil mabibisi na si Beatrice sa pag-aayos ng kanyang papeles. Aalis ka ba dahil sa nangyari sa atin nung nakaraang gabi? Panimula ni Kelly. Aalis ako Kelly dahil natatakot akong madamay ulit ang pamilya ko. Namatay ang tatay ko noon sa serbisyo. Ngayon nanay ko naman. Muntik pang maripang kapatid ko. Sa hinaba-haba ng panahon ko sa trabaho, mas lumalala ang sitwasyon. Naisip ko, kailangan ko ring iprioridad ang kaligtasan ng natitira ko pang pamilya, ang kapatid ko. Litanya ni Beatrice. Mamimiss talaga kita, Bea. Ikaw ang pinaka-close friend ko sa department. Malungkot na tugon ni Kelly. Mamimiss din kita, Kelly. Dumating ang alak ng dalawa at ng cheers muna bago in-straight ang isang bote ng San Miguel beer. Yung nangyari sa atin sa mansyon ni Congressman Bustamante. Gusto ko sanang kamustahin ka. Alam kong pinagdaanan mo sa 5 negro na muntik nang gumalaw sa'yo. Inaamin ko, nabigla talaga ako nung malaman kong nag-all the way ka sa kanila. I mean, tingma sila sis. Napatawa sandali si Beatrice na parang nahihiya at napakamot ng ulo. I know, actually, di ko rin mapaniwalaan ang nangyari. Mabilis eh. Di ko din akalain na may transaksyon pala si Congressman Bustamante sa mga Black African Syndicate sa penthouse niya. Sagot naman ni Beatrice. Kumusta ka naman doon? Seryosong tanong ni Kelly. Kailangan mo pa talaga tanungin? Napainom muli si Beatrice at napangiti sabay napailing. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang kalsada sa paligid nang makarating ang kotse ng dalawa sa tapat ng bahay ni Beatrice. Oh my gosh! Isang himala na nakarating tayo in one piece, Kelly. Wika pa ni Beatrice. Grabe ka sa akin ha. Straight kaya ako magmaneho. Wika naman ni Kelly. Sa kaka-straight mo, muntik na tayo mag-straight sa isang poste kanina. Imagine, 2 pulis ang sakay at lasing pareho. Ano na lang iisipin sa atin ng chief niyan? Sabay napailing si Beatrice. Absuelto ka naman kasi alis ka na, di ba? Sagot naman ni Kelly. Sabagay. Salamat nga pala sa time, Kelly. Next time, ikaw naman ang taya. Ani Beatrice. Napangiti pareho ang magpartner at binigyan ni Beatrice ng yakap ang kaibigan. Okay, Bea. Thanks sa makeout session tonight ha. Nagpaalam si Kelly habang si Beatrice naman ay pumasok na sa bahay nila. Isang araw, bumisita si James Walton sa bahay ni na Melissa. Sinalubong ito ni Melissa at humalik sa pisngi niya ang lalaki. So, are you ready? Tanong ni James. Pwede ka bang maghintay sandali? Hindi pa kasi ako nakahanda eh. Sagot ni Melissa. Yeah, sure. Sabay ngiti ni Mr. Walton. Halika, pasok ka muna. Pumasok ang mayamang manliligaw ni Melissa. Umupo ito sa sofa ng malaking sala.
Vicky anak, bumaba ka nga muna. Tawag ng ina. Bumaba naman sa hagdan si Vicky na nakasando lang at silk na shorts. Tumaas ang kilay ni James nang makita ang anak ni Melissa. Lumapit si Vicky sa ina. Bakit po? Tanong ng bunsong anak. Bigyan mo muna ng merienda si Mr. Walton. Mag-aayos lang ako. James, wait ka lang muna ha. Paalam ni Melissa. Okay, sure. Sabay ngiti ng lalaki. Umakyat sa hagdan si Melissa at pumunta naman sa may kusina si Vicky. Sinundan ng tingin ni James ang batang dalaga. Makinis ang mga hita nito at maputi. At ang buhok nito ay straight para sa isang petit na babae. Ilang minuto pa at dumating na si Vicky. May dalang tray. Isang glass ng pineapple juice at 2 sandwich. Nang ilapag ito sa coffee table, ay lumuwa ang mga mata ni James nang mapansin ang dibdib ng dalaga na lumalawlaw sa ilalim ng sando nito. Napalunok ng laway at napaiwas ng tingin ang lalaking scientist. Okay na po ba yan, Tito? Tanong ni Vicky. Oo. Okay na to, iha. Salamat sakto, medyo nauuhaw na ako. Dinampot ni James ang baso at uminom habang nakatitig sa kabilang side. Tito James, magde-date ba kayo ni Mami? Diretsong tanong ni Vicky. Yes, I think so. Okay lang ba sa'yo? Tanong naman ni James. Okay lang naman kung masaya po si Mami. Sagot ni Vicky. Well, I will try my best, iha. Wika ni James. Biyudo po ba kayo? Kasi si Mami biyuda na eh. Litanya pa ni Vicky. Vicky, stop it! Sorry James ha, medyo makulit din tong bunso ko. Dumating na si Melissa na nakadress na v-neck at fit na pants. Makikita pa rin ang magandang hubog ng katawan niya kahit pa nasa mid-adulthood. Okay lang Melissa. Wow, you look stunning. Sabay ngiti ni James. Napangiti din si Melissa. Well iha, hindi ako byudo. Actually, may asawa ako before sa New Orleans. Pero hindi nag-work so nag-divorce kami. May isa kaming anak na isa ng ganap na doktor sa Toronto. Pahayag pa ni James Walton. Ganun ba? Sige po, ingatan nyo na lang po si Mami ha. Enjoy po kayo. Nakangiting sagot ni Vicky. Asus, tama na nga yan. Umakyat ka na sa taas, Vicky. Hinahanap ka ng Kuya Brian mo. Umalis ang dalawa at umakyat na sa taas si Vicky. Binuksan niya ang pinto ng silid ng kuya niya at naabutan niya itong nagbibihis. Nakaboxer lang ito at parang may hinahanap. Saan ka pupunta, kuya? Pagtataka ni Vicky. Vicky, nakita mo ba ang belt ko? Nakasabit lang dito sa aparador yun eh. Tanong ni Brian. Baka nasa laundry. Wika ni Vicky. Ano naman ang ginagawa nun sa laundry? Sarcastic na sagot ni Brian. Loh, madalas mo kaya makalimutan tanggalin sa pantalon mo yung belt mo? Sabay nag-roll ang mga mata ni Vicky. Kunin mo nga. Pautos na wika ni Brian. Pinuntahan naman ito kaagad ni Vicky.